Magandang umaga po sa ating lahat. Magsisimula na po ang ating regular na pagpupulong ng kagalang-galang na Sangguniang Bayan sa pangunguna po ng ating pangalawang punong bayan at tagapangulo, Vice Mayor Danilo Lalunyo Liwanag. Lahat po ay tumayo. Sa pong magalang na pagbibigay po kayo po sa ating mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Kumusta po kayo? Mukhang kayo ay mga simulan po ang ating regular na pagpupulong po sa pamumuno po ng ating kagalang-galang Konsehal Choi Eliazar. Hello po, magandang umaga po. Simulan po natin ang pagpupulong natin sa isa pong panalangin. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, sa araw na ito, kami ay lumalapit sa iyo nang may makapagkumbaba at ng buong puso naming idinadalangin ang aming mga pinuno, lalo na ang bumubuo ng Sangguniang Bayan. Bigyan mo po kami ng karunungan na maitaguyod ang kapakanan ng bawat mamamayan. Gabayan mo kami sa aming mga desisyon upang ito ay maging makatarungan, makabuluhan, at makakatulong sa ikabubuti ng lahat. Pagkalooban mo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon na may katatagan at integridad. Naway ang aming mga talakayan at pagpapasya ay patnubayan ng inyong liwanag at katotohanan. Ipagkaloob mo po sa amin ang pagkakaisa at pagmamalasakit upang maglingkod ng tapat at walang pag-iimbot. Hinihiling namin ng iyong biyaya at pagbasbas sa bawat isa sa amin. Ang lahat na ito ay tinataas sa inyong banal na pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Pambansang awit. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang pag-ibig, sa silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyang ka ng makitig, sa manlulubi, di ka pa sisingil. Sa dagat at tutok, sa simoy at sa langit ng baga, may dilag at tulak, awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang bituin na araw na kailan pa may di magdidinig. Lupa ng araw ng buwan at ipagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya ng may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. The Councilor's Creed. I am a Philippine Councilor, mandated by law to enact measures, ordinances, to redound the general welfare of my constituents, and pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as a guiding principle of my official act. As I tread the pathways of local legislation, may Almighty guide my mind and my heart, that I shall be true to my constituents and the Filipino people. And good morning. Muli po ang ating magalang na pagbati po sa ating mga kagalang-galang na membro ng Sangguniang Bayan. Ganon din po sa ating kalihim. Magandang umaga po. Pagbasa po ng ating nakaraang katitikan. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Ang dalawang katitikan po ng pangkaraniwang pulong ng Sangguniang Bayan noong Abril 7 at Abril 14 ay napadala ko na po sa lahat po ng mga kagalang-galang na konsehales ng bayan at sa kanila pong mga email address. Kung kaya po ito po ay hinihiling ko na po
kay kagalang-galang Port Salumbides na mapagtibay na. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Hello, maraming salamat po. Magandang umaga po, kagalang-galang na tagapangulo, kalihim, sekbong at mga kasama. Kung wala na pong paglilinaw sa ating nakaraang katitikan, ay hinihiling ko po na ito'y mapagtibay na. Mungkahi po ng pagtitibay ng ating mga nakaraang katitikan ay pinangaluhan po ng ating kagalang-galang Konsehal Juicy Wagan. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ating pong nakaraang katitikan ay atin na pong pinagtitibay. Magandang umaga po ulit. Kanina po umaga ay dumaan na po sa masusing pag-aaral po ng komitiba po ng appropriation ang lahat po ng barangay at SK budgets na naka-schedule ngayon. Kung kaya po ito po ay nangangailangan na po ng approval ng Sangguniang Bayan. Tulad po ng sa Barangay Mapulot, SK San Isidro, SK Sigiwan, Busigon, SK Busigon, SK Del Rosario at SK Bamban. At meron din po tayo pong kahilingan ng punong bayan na magkaroon po siya ng authority para po sa MOA for and in behalf of the municipal government of Cagayan, Quezon, a memorandum of agreement with the Department of Science and Technology Regional Office Number 4A, duly represented herein by its Regional Director Emilita P. Bagsit, for the implementation of the DOST Quezon Enhanced Community Empowerment through Science and Technology Program for the year 2025. Yun lamang po. Magandang umaga po sa ating lahat. Kagalang-galang Konsehal Eliasar. Hello po. Nagpapasok po ng isang resolution. A resolution authorizing the Municipal Mayor, Honorable Luis Oscar T. Eliasar, to enter for and behalf of the Municipal Government of Tagkawayan, Quezon, a Memorandum of Agreement with the Department of Science and Technology, Regional Office, Number 4A, DOST Calabarzon, duly represented herein by its Regional Director, Emilita P. Bagsit, for the implementation of the DOST Quezon Enhanced Community Empowerment through Science and Technology Program for the year 2025. Authorization for the MOA. Pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay ang MOA. Kagalang-galang Konsehala Ribi Masangkay. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa akin po mga kasamahang miyembro ng Sangguniang Bayan, kay Sekbong, Vice, kahilingan po ng Barangay Mapulot para po sa kanilang annual budget na kaninang umaga po ay dumaan sa committee hearing ng Sangguniang Bayan, na ito po ay nagkakahalaga ng 5,406,464.50 centavos. Barangay Mapulot, annual budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Ganun din po ang budget ng Sangguniang Kabataan ng Barangay San Isidro para sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 364,494.64 centavos. Sangguniang Kabataan ng Barangay San Isidro, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay.
Para naman po sa Sangguniang Kabataan ng Barangay Sigiwan, para sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 274,610.89 centavos. Sangguniang Kabataan ng Barangay Sigiwan, pinangaluhan ng kagalang-galang SK Angela Salombides. Meron po bang pagtotol? Kung wala po, ay atin na pong pinagtitibay. Para po sa annual budget ng Barangay Busigon na nagkakahalaga ng 2,539 and 9 pesos point 50 centavos. Barangay Busigon, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Meron po bang pagtotol? Kung wala po, ay atin na pong pinagtitibay. Sangguniang Kabataan ng Barangay Busigon para po sa kanilang annual budget para sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 253,900 pesos point 95 centavos. Sangguniang Kabataan ng Barangay Busigon, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Choy Elizar. Meron po bang pagtotol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Sangguniang Kabataan ng Barangay Del Rosario na nagkakahalaga ng 243,163.87 centavos. Sangguniang Kabataan ng Barangay Del Rosario, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Butok Magpantay. Meron po bang pagtotol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Para po sa Sangguniang Kabataan ng Barangay Bamban, para po sa kanilang annual budget para sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 220.84 centavos. Sangguniang Kabataan ng Barangay Bamban, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Josie Wagan. Meron po bang pagtotol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Good morning, Mr. Chair. Pwede pong dito na lang. Isang kahilingan lang po ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Kahilingan bilang, walang bilang, 2025. Kahilingan sa ating kagalang-galang na punong bayan, Luis Oscar T. Elazar, at pangalawang ama ng bayan, kagalang-galang Danilo Iliwanag, at sa lahat ng bumubuo ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan, Quezon, na mabigyan ng honoraria na nagkakahalaga ng 4,000 piso bawat quarter o tuwing ika-3 buwan ang isang ginang na Siklay de Cabanas, isang magsasaka at mamamayan ng bayan ng Tagkawayan. Kahilingan para po sa ating pong minamahal na punong bayan at sa inyong abang lingkod ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Tilit Guban, Konsehal Butok Magpantay, Konsehal Port Salombides at lahat po ng Sangguniang kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Salamat po. Other matters? Kagalang-galang Konsehal Butok Magpantay. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mr. Chair, marami pong salamat. Isa pong pagpapatawag kahit under committee meeting sa ating mga pangulo na magta-tricycle dahil po sa may kalituhan po. Kung natatandaan po ninyo, yung atin pong pakikipag-joint session sa Del Gallego, Tagkawayan, sa transportation from Tagkawayan to Gallego ay nagkakaroon po ng kalituhan o mababang pagkakaintindi o pagkakaunawa ang mga magta-tricycle dito sa bayan ng Tagkawayan. Kaya po ako nagbumungkahi na kahit yung mga panguluhan laang
ay may patawag sa committee hearing. Yun lang po, Mr. Chair. Mungkahi po ng pagpapatawag kahit po sa mga pangulo ng samahan ng magta-tricycle ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Choy Eliasar, Konsehal Port Salombides, Konsehal Botok Magpantay. Meron po bang pagtotol? Kung wala po, ang pagpapatawag po sa ating mga pangulo ng TODA para mabigyan linaw ang mga nakaraang usapin para doon sa joint session ng ating pong kalapit bayan ng bayan ng Del Gallego ay maiparating po sa kanila ng kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Kagalang-galang na tagapangulo. Inquiry po, kailan po kaya po ito? Kung kagalagal ng sekretaryo, kung mamarapatin po ninyo next week na po. Bibigyan na po namin ng panahon kasi nagkakaroon po ng kalituhan. Ano po? Salamat po. Karagdagang kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Baka po pwedeng nating isama yung pamunuan, hindi lang po yung Pangulo, pati po yung mga opisyales ng bawat TODA. Ano po? Para at least alam din po ng mga officers nila yung ating pagpupulungan. Mr. Chair, kaya po kami humilig ng pagpapatawag is may misinformation po tayong natatanggap na sila daw ho ay parang nangangamba na mawawalan ng ipagbabawal daw ho sila sa highway, which is hindi naman po totoo po yun. Yun po ang kumakalap na bawal na daw silang mag-pick up sa highway. Kaya po nabanggit itong pagpapatawag nito para ho sa kanilang kapanatagan ng loob. Salamat po, Mr. Chair. Paglilinaw po ng kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay hinggil po sa pagpapatawag. Sa akin pong palagay ay napanahon nga na inyo na pong makaharap yan kasi may iba't iba nga pong lumulutang na angles o version na may epektuhan daw yung kanilang paghahanap buhay. So, mas maigi na kayo na mismo ang makausap para hindi lumawig yung sinasabi niyong misinformation. At wala naman tayong napag-usapang tungkol sa ganong bagay ng mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan ng Bayan ng Del Gallego. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Thank you po, Mr. Chair. Katanungan lang ho. Hindi ho kaya pwedeng ngayong linggo na natin po ito mapag-usapan. Kung okay lang ho sa nagmungkahi. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero, ang kahilingan po ng ating kagalang-galang Konsehal Port Salombides ay mapaaga. Salamat po, Mr. Chair. Kung sa tagapamahala po ng ating transportation ay available po ang mga kanyang committee. Wala naman hong problema na early ay mapatawag po natin, Mr. Chair. At tama po yun, mas maganda po this week. Kung wala ho tayong schedule, Sekbong, ay mag-coordinate na lang po tayo kung kailan pwede. Kung pwede ho Thursday, kung wala tayong schedule, baka pwede sa Thursday morning. Ano po? At 9 o'clock. Marami pong salamat, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Riby Masangkay. Maraming salamat po. Kahilingan po sa Department of Health at may nakapagbanggit po sa amin na mayroong isang unit ng ambulance na nakatoka po sa Tagkawayan. Kaya po ako ay nag-aakda ng isang kahilingan na mapagkalooban po ng isang patient transport vehicle ang bayan ng Tagkawayan. Dahil po sa ang isa pong pangunahing tungkulin ng ating bayan ay tiyakin ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga kababayan. Dahil nung pong mga nakaraang araw, mayroon po tayong ilang mga kababayan na dumaranas po ng
ng kahirapan na makakita ng ambulance para po mailipat ang kanilang pasyente na nagiging sanhi po ng imbes na ang sabi po nung ating mga kababayan, marami na tayong ambulance sa Tagkawayan, bakit nagkakaroon pa ng ganong kahirapan na makakuha ng ambulance ang atin pong mga kababayan na nangangailangang ilipat sa ibang hospital sa Lucena po at sa Bicol. Kung kaya po humihiling tayo na mapagkalooban po ng isang patient transport vehicle ang bayan ng Tagkawayan mula po sa Department of Health. Mungkahi po ng paghingi po sa DOH ng isa pong patient transport vehicle ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Isa pa po. Isa pa rin pong kahilingan ng Katimo Elementary School na meron po sila dong 6 ng haligi ng nakaabang para po sa isang covered court. Ang Katimo Elementary School po ay isa sa pinakamatagal na paaralang elementarya sa bayan ng Tagkawayan. Kung makikita po natin ang Katimo Elementary School, yung pong ground nila ay napakaganda. Ang tingin po natin ay ang kulang lang ay isang covered court. Ngayon po, ang sabi po ng mga pamunuan, principal at ilang mga guro, ay nabisita na po ito ng mga empleyado po ng DPWH. Hindi lang po nila masabi kung ano na po yung kasagutan. Kung kaya po isang pagpapalo up po sa tanggapan ni Congressman Attorney Mike Tan na mapagkalooban po ng isang covered court ang Katimo Elementary School. Maraming kahilingan salamat po. Para sa kagalang-galang Congressman Attorney Mike Tan ay pinangaluhan ng kagalang-galang na mga konsehal ng ating bayan ng walang pagtutol. Lahat po yung pangalawa, Sec. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Maraming salamat po. Kung wala na pong mga mungkahi, kagalang-galang na tagapangulo, natapos naman na po natin ang ating agenda sa araw na ito ng maayos, ay hinihingi ko na pong magsara ang ating regular na pagpupulong. Mungkahi po ng pagsasara ng ating regular na pagpupulong ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Choi Eliasar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ang ating pong regular na pagpupulong, ay atin na pong isinasara.